Hallelujah. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Father God in heaven, for bringing us here to be once again be filled, Father God. And let your Holy Spirit speak to each one, meet the needs of thy people, O Lord, spiritually. At anuman po ang iyong ituturo, O Lord, just allow our spiritual understanding, our spiritual senses, Father God, na sa ganun po ay buo ang pagpuno mo sa amin. Lord, we thank you. Let your name alone be glorified and be magnified only. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan. Maaari na po kayong maupo. And so, isang magandang hapon at mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Ganon din po sa ating mga kapatiran na nasa online. Amen. So, praise the Lord. That's the power of God. Na kahit sa online, His presence is there. Amen? So, hindi hadlang na kung tayo ay naka-join online ay hindi yun ang hadlang na kikilos ang presensya ng Diyos sa buhay natin. At maramdaman natin yung kapangyarihan ng Kanyang Santo Espiritu. Amen? Kahapon ay natutunan po namin ang tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, the potency of God, potent, our omnipotent God, all-powerful, yung gaano kalakas o gaano kabisa ang Diyos natin. Ngayon pong hapon ay atin pong pag-aaralan at mapapakinggan, and I believe the Holy Spirit will reveal to each one kung ano po ang mensahe at yung kailangan po natin. Sabi po niya dito, the omnipresent God. Omnipresent. Ano ang ibig sabihin kapag sinabing omnipresent? Every present or all present. Present in all places at the same time. O, kaya bang gawin ng simpleng tao yun? Present ka dito, present ka sa Macau, present ka sa Hong Kong, present ka everywhere at the same time, simultaneous. Parang yung ginagawa natin dito sa online na kahit wala tayo sa Pilipinas, nakapag-join tayo ng Global Anniversary Celebration. Hindi man po face-to-face, pero through online. No? Ang presensya ng Diyos, mga kapatid, ay at the same time, nandito siya sa buong mundo. Nandito siya sa kasuluk-sulukan ng mundo. Ano ba? It is, or He is, existing everywhere. Buhay na buhay po siya. Ramdam na ramdam siya kahit nasaan man tayo. Kaya nga everywhere. I remember when I was in college, may anong child, when I enrolled the Prof. Ed, para lang makapag-let ako, may subject na Child and Adolescent Development and then Christian Values, yata yun. Nakalimutan ko na. May question kasi doon na binigay, pinasa-pasa. Tapos yung question na pumunta sa akin, why am I existing? Ang gagawin doon, babasahin mo yun at sasagutin mo. When I read the question, pinagtawanan ako. I don't know kung ako ba ang pinagtawanan o yung question, why am I existing? Ako din. Bakit nga ba ako nandito? Bakit nga ba existing tayo sa mundong ito? Ano? Kaya at that time, napatanong rin ako. So maybe hindi talaga aksidente na napunta sa akin yung question na yan. So hindi ko na maalala kung ano yung sinagot ko. But after that, doon na sila nagsimula na, pastora, nagaganon na sila. Kasi parang hindi ko talaga maalala kung bakit ano yung sinabi ko. Even when they said pastora, nagulat ako kasi hindi ko na ma-recall yung pinagsasabi ko. And then the facilitator said, what is your religion after nung klase na yun? Born again, ma'am. And then, isa siyang Christian church siya kabilang pero hindi full gospel. Kaya magkaiba. Kaya doon din nagkaroon ng debate doon sa klase namin na sinasabi niyang illuminatic yung mga songs na dahil may mga ibang classmates ay hindi sila believers so they don't understand. Nagkaroon ng commotion na
bakit lahat ba ng song, hindi gospel song or Christian song, Illuminatic song. Nagkaroon na ng diskurso because of that pananaw ng teacher. But anyway, I believe that we are existing here because we understood God in our life. Amen? I believe na yung buhay at tayo ay buhay ngayon ay nauunawaan na natin kung bakit tayo nandito. Nauunawaan mo, kapatid, na kung bakit binigyan ka ng hininga ng Diyos. Amen po ba? Sabi pa niya dito, affects all parts. So the existence or the presence of God affects all parts. So bilang tao, maaapektuhan lahat ng parte ng katawan natin sa kaniyang presensya. Maaapektuhan lahat or kahit man saang sulok, lahat ng aspeto ng buhay mo, may effect ang presensya ng Panginoon. May effect ang existence ng Panginoon o ng Diyos sa buhay natin. Kasi sabi niya in Psalms 139, verse 7 to 10. Ayan. Where I can go from your spirit, where can I flee from your presence? Saan ako pupunta na wala ang iyong spirito? Saan ako tatakbo or magtatago na wala ang iyong presensya? Oh, it's in the form of question. If I go up, kung pupunta ako sa heaven, nandun ka. If I make my bed in the depths, you are there. Sa pinaka-ilalim na parte, nandun ka, sabi niya. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea. Awit ito eh. Hindi ko alam kung ano ito, kung napakinggan niyo ba ito? Even there, your hand will guide me. Your right hand will hold me. Ayan. Praise God. So, sabi niya, even there, the Psalm 139 na song ni Pastor Ruel ba yun? That's the song na kahit saan tayo mapunta, walang lugar na pupuntahan natin na wala po doon ang presensya ng Diyos. His presence fills the entire universe. So that is one display of God's power, yung kapangyarihan ng Diyos. He is everywhere simultaneously. Ito po ang isang karakter ng God na hindi kailanman gayahin ng demonyo o ng kaaway. The enemy, if you go to Cambodia, magkakaiba ang demonyo doon. Iba naman ang stronghold doon. Sa Pilipinas o dito sa Hong Kong o sa Macau, oo, may demonyo pero magkakaiba. Kaya nga ang demonyo, maraming klaseng demonyo. Pero ang kaaway dito sa Hong Kong, iba ang spirit na nasa ibang bansa. Iba sa New Zealand, iba sa Rome, iba sa Iran. O kaya nga walang war dito, pero doon may war. Ano? Kasi iba ang klase ng kaaway doon. Iba din ang klase ng kaaway na hinaharap natin dito. That is the character of God that makes Him different. His being omnipresent. Amen? Ano pa? He is in all places. He is in all places. Kaya nga, di ba, yung question noon, kailan yung time or saan kami manalangin o mag-worship? Everywhere you can worship. Everywhere we can pray. Why? Because everywhere the presence of the Lord is there. Ano pa? But the question, mga kapatid, is this presence of God, is God in my heart? Is God in my mind? Is God in my life? Ito po yung tanong na katanungan natin individually. Kung nandito ba sa puso ko? Kasi sabi niya, God is dwelling in everywhere. Kaya kahit nandyan sa ilalim, kahit sa kasurukan, kahit saan, sabihin mo everywhere, God's presence is there.
His spirit and presence are inescapable. Oh, haan tayo nga, haan tayo. Parang haan tayo, kumakot haan tayo, wala na. Yung Ilocano ko na ang nagidisol. Pero, okay, praise God pa rin. Haan tayong mailumungan. Hindi po natin matataguan ang presensya ng Panginoon. Amen? Jeremiah 23 verse 24. Ano po ang sabi? Can anyone hide in secret places so that I cannot see him? Declares the Lord. Do not I fill heaven and earth? Declares the Lord. Amen? So siya mismo ang nagsabi, He declared that no place, no? I cannot see Him, na hindi natin siya makikita. Of course, not with our bare eyes, but with our spiritual eyes. Pero paano natin mapapansin o makikita ng naked eye natin ang presensya ng Panginoon? Sa mga pangyayari. Ano? Sa mga pangyayari, sa mga circumstance. And then later, makikita po natin dito. Okay, so we can't hide from Him. Hebrews 4:13. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Kahit mga doktor no mga galing sa internal organs, they can never identify or tell all what is inside the body. Kahit pinag-aralan pa nila yan, only God knows kung ano po ang nasa kasulok-sulukan ng katawan, ng puso at ng pag-iisip po natin. Amen? Nothing, everything is uncovered. Kaya ngayon, alam ng Diyos kung ano ang iniisip mo. Alam ng Diyos kung ano yung iniisip mong gagawin mo at iluluto mo. Alam ng Diyos kung ano yung plano mo sa buhay mo. Alam ng Diyos yan. Kaya nga God is working in our hearts, in our minds, through His presence, through His Holy Spirit, para maitama po yung mga plano natin at desisyon natin sa buhay. Amen? So, siya lamang ang nakakaalam. Kung may mga bagay na pwede natin itago kahit sa asawa mo, sabi nga nila, magsinungaling ka sa asawa mo, magsinungaling ka sa leader o sa pastor mo, pero ang Diyos, kailanman, hindi po natin siya sisinungalingan. Hindi natin siya mapagtataguan. Amen? Yung conscience po natin, kaya nga minsan, pinapaubayan na lang natin sa yung konsensya po natin, that God, the presence of God will work in the mind para hindi man nakikita ng kapwa mo tao, ng leader mo, hindi mo man na ipapaalam sa kanila ang mga maling desisyon o yung mga maling hakbang sa buhay natin. But through our conscience, the Spirit of God that is working in us, doon po tayo mai-align sa Kanya. Kasi kung lahat ng tao alam ang utak ng bawat isa, wow, adi... Hindi wow. Hindi wow. Diba? Mayroon din papanood na gano'n, hindi yung ginaganon, sabi niya, telepathy, mental telepathy na, I can read what's in your mind. Mga ginaganon. No? Yun po ang isang character. That's why our God is truly a living and living God. Okay, basahin po natin sa Proverbs 15 verse 3. The eyes of the Lord are everywhere. 24/7 surveillance. 24/7 camera. You know, ano ba ang purpose ng CCTV? Nung una, ayaw magpalagay ng mga kumpanya ng mga CCTV until nagkaroon ng research or study na it helps to solve cases. Hanggang doon lang, to solve cases. Yung mga iba siguro para makita namin, mabantayan namin kung ano ang nangyayari sa kumpanya ko, sa kumpanya namin o sa business namin, mga gano'n. Kaya ano ang tawag doon? Yung mga tao hindi alam na may CCTV, kundi gagad. Tama ba? Kundi
igagat. Because alam nila na may nakatingin. Alam nila na nababantayan bawat galaw nila. Paano kung hindi nila alam na may ganun? Kaya pa kaya nilang gumalaw ng tama o ng mabuti or nagagat na pa'y nata, singpalang pa na pa'y nata di trabaho na. But knowing that God is looking at us everywhere, keeping watch on us, keeping watch on our action, may it be wicked or good, God knows it. Before pa nga natin gawin, alam na niya, di ba? Kasi ganun po ang ating Panginoon. So, He is, He knows everything. He can see everything that we are doing. Kaya kasalanan man o hindi, alam niya. Tama o hindi, alam, nakikita niya. And another, in Matthew 28 verse 20, ito po yung sabi niya, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ito po yung katuloy ng Great Commission na go and make disciple. Amen? So, ang mata ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay nasa mga taong sumusunod sa Kanya. Gumagawa ng kalooban niya. Ano ang benefit or ano ang importance ng presensya ng Diyos sa mga taong nakakalugod sa Kanya? Sabi niya dyan, surely I am with you always to the very end of the age. Diba you felt secure? Kung kasama mo yung boss mo sa stranger place na hindi mo alam, hindi mo kabisado. Pero alam ng boss mo, alam ni amo, di ba? Pag dinadala kayo sa ibang bansa, you don't, even siguro sila hindi nila alam. Pero secure ka kasi alam mong boss mo sila, kaya hindi ka nila pababayaan. Ano pa? Sila ang nagpapasahod sa'yo Kargo ka nila. Responsibility ka nila. They are accountable of you. Kasi nga, you are working for them. You are nagtatrabaho ka sa kanila. So how much more our God, our Creator. So if we are in the presence of God, we are secure sa presensya niya. Amen? We are protected in His presence. Kaya nga yung kanta, ano yung kanta? There is no better place, no sweeter embrace. In your presence, Lord, there is perfect peace. Ayan. Ano pa? Meron pang maraming kanta na related sa presence when it comes to the presence of God. So now, mga kapatid, atin po naman titignan. May 7 stories or 7 situations in the Bible. Hindi lamang po ito limited sa 7 na ito. Marami sa Biblia, kung basahin po natin, na-display ang presensya or paano ipinakita. Although we know that the presence of God is here right now. Amen? Also, kung nandito ang presensya ng Diyos, bakit pa natin babasahin ang mga yan? Kasi po, sabi ko nga kanina, God will all the more display His presence through these situations na akala natin ay ordinary things, ordinary situation, pero nandun pala ang kapangyarihan ng presensya ng ating Panginoon. Amen? Number 1 po was during the time of Jonah. When Jonah tries to flee from God's presence, that's presence po. Or kung power ba yung nasulat ko dyan, sorry. Jonah fleeing from God's presence. Jonah chapter 1 verse 4. Ayan. We know the story of Jonah na sinabihan siya ng Diyos na pumunta sa Nineveh at isabihin ang good news. Pero dahil makasalanan ang lugar na yun, maraming wickedness, ay parang ang sabi ni Jonah, hindi yan magbabago, kahit ipunta mo at dalhin mo ang salita ng Diyos dyan. Hindi yan magbabago. Walang nangyayari kasi makasalanan.
sobra nga, pingot nga pagano. Kasi siguro kung sa ngayon, wala. Kailanman hindi yan magbabago ang taong yan. Haan nga mabalbaliwan na yung lugar kasi pingot na nga pagano. Pag sabi nga natin kahapon, we do not underestimate the power of God. Yung kapangyarihan ng Diyos. At nadi-display ang kapangyarihan ng Diyos sa kaniyang presensya. Amen? So yun, umayaw si Jonah. So instead na sumakay siya, papunta sa Nineveh, iba ang kanyang ginawa. Ano? Iba ang kanyang ginawa. Sumakay siya ng boat going to Tarshish. So, iba ang kanyang ginawa. Sumakay siya ng boat going to Tarshish. So, andun. Nung nasa boat na siya, dumating ang... Ano ang nangyari nung nasa boat na siya? Okay, dun sa verse 4. Okay. Then, so, nung nasa boat na sila nakasagay, the Lord sent a great wind on the sea and such a violent storm. Violente. Alam namin natin yung word na violente, ano? Naranggas nga bagyo. Super typhoon, baka hindi lang basta super typhoon, super. Arose that the ship threatened to break up. Na siyang ikakasira ng boat na yun. And then, ano ang nangyari doon? So, binalikan ng mga kasamahan niya, si Jonah. Nagsisipray ang mga kasamahan niya, pero wala pa rin nangyayari. Hanggang sa naalala nila si Jonah na nandun, tulog. Relaxed siya. And then, inaccept ni Jonah na, ay, oo, patawarin mo ako, Lord, kasi ako ang dahilan. Ako ang dahilan na nagkaroon ng bagyo. Ako ang dahilan na pati ang mga kasamahan ko ay ganito. Okay. So, alam na yung dahilan. So, nung umalis si Jonah, hindi ibig sabihin doon na iniwan niya ang presensya ng Diyos. Kaya even in the boat, the presence of God was there. On the boat, the presence of God was there. Ano ang ginawa? Nag-send siya ng wind upang i-distract si Jonah, upang bigyan ng warning si Jonah na ang kanyang paghindi sa utos ng Diyos ay hindi maganda. That's why sabi nga natin, nung nabasa natin kanina, in wickedness or in goodness, nandun pa rin ang presensya ng Diyos. Amen? So, okay, and then, verse 15 po. Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. Dahil ikaw pala ang salarin. Ikaw pala ang salarin, kaya may bagyo. Sakit naman ang ganun na kung ikaw ang salarin kaya may bagyo sa pamilya mo. Yun yung naisip. That was the very first na pumunta po sa utak ko nung when Tatang Bishop said, you know, if you obey, even hindi pa nagkasawang, God will make a way. But if you insist on your plan, on your will, God will ruin it. Doon na-flash sa akin na, forgive me, Lord, na ikaw ang magiging salarin, that the family, your own family will suffer. But if you obey, even your family will also receive, makipag-take sa blessing ng pag-obey natin. Amen? Ganun po, hindi rin lang po sa pamilya mo. Kahit po kung nasaan ka, yung trabaho mo, at kahit po the ministry na kung saan ka involved ay i-bless din ng Panginoon. Kasi nandun ang presensya ng Panginoon. So, if we obey, the presence of God is there. All the more that He will bless and use you. But if you disobey, still the presence of God is here with you. But, you will be punished for not obeying. You will be punished. You will suffer for not obeying. Kaya kapag suffering, hindi ibig sabihin na wala pong presensya ng Diyos doon. Amen? Kapag trials or consequence ng ginawa natin, hindi po ibig sabihin na walang presensya ng Diyos doon. Nandun pa rin po. Okay? Kaya, tinakwak si Jonah sa baybay. The common story, in Balonga, tinapon. Ayan.
Tinapon nila si Jonah sa kalagitnaan ng dagat. And then what happened after that? And the raging sea grew calm. Ay, kumalma ang malalakas na hampas ng alon. Bakit? Even in the sea, the presence of God is there. Amen? Tignan niyo, the presence of God in the sea. And then in verse 17, okay, but the Lord provided a great fish. Nag-provide siya ng great fish to swallow Jonah. And Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. So even inside the belly of the fish, God or the presence of God was there. Nakuha pa nga ni Jonah mag-pray, di ba? Mag-ask ng repentance or mag-repent doon sa tummy ng malaking fish. Hindi po pating yun hindi po big fish. Ayan. The presence of God is there that's why even in our tummy, the presence of God is there. Kaya kung sinasabi ng tummy na ayaw ko ng Coke, mag-obey ka. Kung sabi ng tummy na busog na ako, no food anymore, you obey. Yan. Ganon. Ay, yung mga simple ba, pero we can see there the presence. Yung presence siya ng Panginoon na yun. So, even in the belly, nandun po ang presensya ng Panginoon. Ano po ang aral natin dito kay Jonah, mga kapatid? Yun po, in the time of our disobedience, in time of our hardships, in time of the storms, in our walk with Jesus, still the presence of the Lord is there. Amen. Amen? The presence of the Lord. Yung biglang kumalma ang sea, that shows that the presence of the Lord is there. Yung nalaman ng mga tao na ikaw ang may kasalanan sa bagyo, the presence of the Lord was there. He used those people na ipakita na, God is here. Amen? God is using your employment. God is using every people na involved sa ating buhay, involved sa ating pananampalataya, upang maramdaman natin ang presensya niya. Rebuking, correcting, pag sinasabihan tayo, hindi ibig sabihin na walang presensya ang Diyos doon. The presence of God is there. That's why we are being corrected. We are being rebuked. Kasi gusto ng Diyos maituwid po tayo. Amen? Ayan. Pangalawa, mga kapatid, when God was with Joseph, common po na story, during the time of Joseph in Egypt, Genesis 39, 2-6. Ayan. Sabi niya, the Lord was with Joseph, and he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So he left in Joseph's care everything he had. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Now Joseph was well built and handsome. And 21, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Amen? Can we give a hand clap offering to the Lord? Praise God. So kung si Jonah, during the time na na-test si Jonah, nag-disobey si Jonah, nandun pa rin ang presensya ng Diyos. Di how much more during the time of Joseph, na sumunod si Joseph, sumunod sa lahat ng
pinagawa sa kanya, ay sumunod at sumunod lang siya. Hindi siya nagkudkod, hindi siya humindi. So makikita po natin doon, even in the time that we do good, the presence of the Lord. But we look what is the effect of God's presence when we obey and follow Him. Sabi doon, favor was there. Amen? Simula nung na-promote siya, yung nabasa natin, the household, even the household of his master was blessed because of Joseph. And so with you, mga kapatid, so with us, the household of our amo, the household kung saan man po tayo kumpanya or negosyo nagtatrabaho o paaralan pumapasok at nag-work. Or in other words, wherever our workplaces are, God will bless us and God will bless it because of you, because of me, or because of God's presence in your life. Amen? Amen. Let's claim it. Thank you, Lord. Hallelujah. Because your amo will be blessed. Because the presence of the Lord is with you. Nabasa din po natin doon. The master saw that the presence of God was with Joseph. The same din po sa atin. Our amo, our supervisors, our managers will, because they see the presence, paano kaya nila nakikita na yung presence ng Diyos sa atin kung hindi nila alam na mananampalataya ka? Paano, for example, sa mga hindi nakakaalam na mananampalataya, how will they see the presence of God unto us? The way we act. Amen? Yung mga ipinapakita natin, yung mga sinasabi natin, and how we deal with them na kahit kunyang tayo, kahit trabahador lang tayo, pinapakita natin, we treat them na pamilya natin sila. We care for them. We love them. Na hindi, mahal mo lang sila kung may binigay silang bonus o lychee. Na pinapakita lang natin na, ay, obedient tayo or we respect them if tinaas yung sahod. Hindi po ganon. Before na we gain or we get the favor from our amo, first thing first, dapat makita sa atin ang presensya ng Diyos. Amen? Amen. So be it, God's presence will be seen in our life and favor, blessings will come upon the household of our workplace. Not only them, even sa household ng buong pamilya mo, kahit pa nga community. And then, of course, yung ministry po natin ay maibibless din. God will favor your ministry. God will favor your work. God will favor your life. Kaya minsan, kapag, anong tawag doon? When favor comes, let us not forget to go back to the Lord and worship Him. Thank Him. Pagyamanan tayo lang tayo suna. So that is how the presence of God worked in the life of Joseph. Amen? In prosperity, in mercy, in favor, in pruning time, the presence of God is there. Number 3, okay, God's presence in the blazing furnace. I believe we all know this story, the story of Meshach, Shadrach, and Abednego, na may kautusan ang hari na pag narinig nila ang tunog ng, anong tunog yun, ay mag-bow down sila sa sinasabi nila kung kanino sila magbabaw. Pero pinanindigan nila Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi pa rin sila nagbaw sa hari. Kasi alam nila yung Diyos na pinupuri nila. Amen? And then, in Daniel 3. So, ano ang consequence pag hindi mag-bow down sa idol or sa Diyos-Diyosan na yun? Dalhin sila doon sa burning furnace or blazing furnace at doon sila. And then, nung nakita sila, o binigyan pa sila ng chance na, are you really not going to bow down? Hindi talaga.
So alam niyo yung grace of God na pwede naman nilang, and then yung temptation din ng kaaway na for the second time, pwede sana nilang i-deny, Pero hindi. Because the presence of God was there. The presence of God was with them during that time. Kaya, on fire. They are still bold, courageous na sabihin, no, we will not bow. So dinala doon sila. Pinasok doon sa kugon. At ang akala nila, mamamatay na sila o masusunog nila doon. But during this time, na nakita ng hari, nung tumingin siya sa loob ng kugon, kaya paano kaya yun, may glass kaya yun noon na bakit sabi nung na nakikita niyang 3 lang yung pinasok, pero bakit biglang 4? O baka, kasi kung bubuksan nila yun, mainit na mainit. So he said, sabi niya, look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed. And the 4th looks like a son of the gods. Oh, so yung presensya ng pang-4 doon, na nakikita ng kaaway, presence of God. Sabi pa niya, looks like a son of the gods. Gods pa. Kasi nga, hindi nila alam ang ano. And then, can we go to next, 26? Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, sabi niya, come out, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire. Kasi, hindi sila nag-bow down sa kanya, kaya alam niya na may God silang, sarili nilang God na nag-worship sila. And the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. In other words, kung gaano sila ipinasok, ay ganun pa rin sila lumabas. Mas napatatag pa ang pananampalataya nila. Mas tumibay pa sila kasi they acknowledge that their God, the presence of God was there, kaya they are secured. They were protected. Amen? Amen. So all the more pala, yes, we know that the presence of God is here with us. But all the more, when we stand firm on our faith, kung hindi po tayo patitinag sa mga tentasyon o sa kaaway o sa kung ano man ang pwedeng ibato ng kaaway sa atin, kung hindi tayo magpapadala sa kanila, all the more na we will experience yung presensya at kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen? Sino ang makakagawa niyan ngayon? Pwedeng mangyari ito ngayon. Pananampalataya, our faith, mga kapatid. Kaya doon po natin makikita that in fact, miracles will happen in the presence of God. Amen. Protection and covering in times that we are tempted to doubt God, in times that anong tawag nila doon, yung parang kakapit ka na sa patalim, di ba? Ang taong gipit sa patalim kumakapit. If there were times na you are about to do that, nakakapit ka na sa patalim, ang patalim, kapitan mo yung patalim, masusugat ang kamay mo, tama? Ganon minsan ang mga tao, kaya nakakalimutan ang Diyos. Peter denied Jesus Christ 3 times. Si Judas betrayed Jesus. Temptation came, wala na yung trust nila. Nanaig ang takot, mga ganon. Nanaig ang pag-aalala, ang doubt. But when we are firm sa mga natutunan po natin at sa pananampalataya po natin, all the more, God will display His presence is truly with us. Amen? Amen. Okay, number 4. God's presence in the wilderness.
This was during the time of Moses, nung nilabas niya ang mga Israelites sa Egypt. And then, nandun sila sa wilderness, lakad-lakad. And then in Exodus, imagine 40 years na nag-journey sila. But with those 40 years, ano ang sabi na dyan? By day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night. Oh. Diba sa atin, iniiwasan natin ang sunburn? Kaya tayo nagsa-sunblock para hindi tayo ma-sunburn. Sa night naman, moisturizer para hindi kursing, sabi pa nila doon. Talipuktik ko namin at dabusaw. Talipuktik ng kudil. Because of cold. Will know the dog, ma-windburn, mga ganon. But look here. So, because of God's power, He can utilize His creation to display His presence. Tignan nyo yan, ang galing ng Diyos, even for. So, ibig sabihin, 40 days na kung saan lumalakbay ang mga Israelita, covered sila ng heat of the sun dahil cloudy. May payong sila, that is the cloud. At tuwing gabi naman, kasi syempre kapag gabi madilim, i-share ko yun eh. Walang ilaw, ano ang ginawa? There is pillar of fire. I'm imagining ano kaya itong pillar of fire? Maybe yung sa Canada, ano yung borealis ba yun? Baka parang gano'n, pero hindi green ang kulay, baka maliwanag. Para kita pa rin ang, kasi sabi niya dyan, so that they could travel by day or night. You see, when we are in the presence of God, we can still walk and travel forward going to God. Kahit may bagyo, kahit madilim, kahit may kaaway na pilit na nag-i-stop sa'yo, naghihinder sa'yo, may kaaway na pilit na umaaligid at pigilan kang mag-forward. But because the presence of God is there, is with you, kaya nagagawa pa rin natin lumakad kahit madilim. Darkness speaks of problems, speaks of sometimes yung mga pangyayari na kung sa yung kasalanan, mga ganon. Yun nga yung sabi ko, yung testimony ko na I praise God kasi yung mga barkada ko noon kahit manginom na ang sigarilyuda, I was protected. Although, in the other side of my mind, alam mo kung ganun sila sumasama ka, mga ganun. But after how many years, dun ko nakita yung pagtatrabaho ng Diyos, ng Panginoon. Kasi when they invite me for their wedding, namati matgayang tinang asawa kanyada. Or sila mismo ang unang namati before they get married. So let us not stop to do what pleases the Lord. Huwag tayong matakot. Kung ano man po, alam nyo, kahit yung mga kapansanan, yung mga intimidate, yung parang nai-intimidate tayo sa sarili natin na, ay, ganito kasi ako, yung si preacher na walang lips, di ba? It does not stop him to do and the work in the kingdom. So, ganun din po. Hindi po kapansanan ay magiging dahilan or will stop us to do the work of the Lord or to obey. Because hindi ibig sabihin na kapag wala kang isang kamay, wala kang isang paa, ay walang presensya ng Diyos sa iyo. Or walang presensya ng Diyos sa pupuntahan mo. Or walang kapangyarihan ang Diyos na kumilos sa buhay ng mga tao na kung saan kagagamitin. Hindi po. Unlimited kaya nga, unescapable, at saka powerful ang ating Diyos. Amen? So, kahit anong, yun yung challenge kasi sa ibang mga kapansanan, lalong-lalo na po yung mga kapatiran minsan na, ay, grade 2 lang gamit tinangkas ko. You know, our mother just finished grade 2. After that, ayaw na ng pumunta daw sa Manila, nagkatulong-katulong doon ng how many years
before bumalik sa Cordillera at doon na nag-asawa. But sometimes these are the things that will used by the enemy to stop us. Na ipindown ka na, ganito ka lang, hindi ka nag-aral. Si Moses nga, di ba? Nag-i-scatter, pero hindi pa rin yun. Nandun pa rin ang presensya. Sabi nga ng Diyos sa kanya, I will speak. Di ba? In behalf. Ako naman ang magsasalita ay hindi ikaw. Gagamitin lang ng Diyos yung bibig natin. Ako naman ang makikita ay hindi ikaw. Nandun ka as my representative, parang ganun po. So we are representative of God. Amen? Gagamitin niya ang bibig natin. Pero hindi ibig sabihin na dahil makasalanan tayo, ay walang presensya. That's why we have to claim. Amen? Claim din po natin na gamitin niya tayo at nandun pa rin ang presensya ng Panginoon. Yung power ng Panginoon pa rin ang magtatrabaho. Hindi po tayo. Amen, mga kapatid? Amen. So, ganun po. Kahit sino po sa atin, saan ka man lugar. Kaya nga sinabi ko, kahit punta ka sa yung challenge ni Bishop, sino ang gustong pupunta sa Russia? Walang magtataas ng kamay. But it does not mean to say that the war, the presence of God is not there. The presence of God is still there. Amen. That's why, okay, so there. And number 5. Okay, dadako naman po tayo sa New Testament. So these things are from the Old Testament. In the New Testament, kasi nasabi ko kanina, na-display dito yung presensya ng Panginoon doon sa mga pangyayari. Ginamit niya ang mga bagay upang makita ang kanyang presensya na nandyan. Kasi minsan ang tao, Lord, wala ka yata. Hindi mo yata ako binabantayan kasi ganito. Pero hindi po. Yung preaching ni Bishop Melchor about the Ark of the Covenant, even during that time, very, very important sa kanila yung Ark of the Covenant because it represents the presence of God. Amen? Kaya nga, nasa doon sa Holy of Holies, kasi nire-represent niya yun, yung presensya ng Diyos. Ano pa? So, in number 5, the baptism of Jesus. Ito na po, yung baptism of Jesus. In Matthew 3:16. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. Amen? So the presence of God now here, okay, is the Holy Spirit. Amen? The Holy Spirit that descended from heaven and then nakita niyang pumasok sa kanya like a dove and lighting on him. At iniilawan mo siya. So, this Holy Spirit represents the presence of God will enable to transform us from within. So, hindi lang nung po sa panlabas tayo nababago, binabago ng presensya ng Diyos o nung Espiritu ng Diyos, kundi even our heart, our mind, it is being transformed. Amen? And, of course, by the power of His presence. So without the presence of God in our life, we cannot be truly transformed and be changed into and to be a person that purposely for the Lord. Amen? Amen. Ayan. Kasi, okay, number 6. God's presence as teacher in John 14:26. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, sabi po niya dyan, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ano po? Counselor. Sabi, tignan ninyo, the power of the presence of God, magiging counselor. Okay?
The Holy Spirit, ano yung counselor natin? The Holy Spirit, yung presensya ng Diyos. Whom the Father will send in my name. Kanino lang galing yun? Of course, to the Father. Ano ang gagawin nun? Tuturuan niya tayo sa lahat ng bagay. At ipaintindi, ipaunawa, ipaalala sa atin ang mga lahat ng kanyang itinuturo. So tignan niyo ang presensya ng Diyos. The presence of God, the Holy Spirit. Kaya yung tanong ko kanina, but is He dwells in our heart or in our mind? Amen? So God's presence as teacher, yung presensya ng Diyos, tinuturuan tayo. Yung presensya ng Diyos, binabago tayo, nagiging counselor para maisaayos, maituwid ang buhay natin. Mabuhay tayo ng nakakalugod sa Kanya. Yung mga pinagdaanan natin, yung mga kasalanan natin ay malinisan. Nang sa ganun po ay mabigyan tayo ng pag-asa, mabigyan tayo ng panibagong buhay at gawin kung ano po ang nakakalugod sa Kanya. Amen? Amen. Yan. So sabi niya, God's presence, the Holy Spirit, kung pupunta siya dito sa ating buhay. And number 7, God's presence as man's power. Yung presensya, yung Espiritu ng Diyos ang magiging kapangyarihan natin kapag tanggapin natin. Acts 1:8. But you will receive power. We will receive that power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Kaya yung sinasabi natin minsan, ay hindi ko kaya, ay ganito. Do not underestimate the power of God. Do not underestimate also the skills and talents kasi hindi naman sasabihin niya sa'yo kung hindi ka nakitaan ng Diyos na sinabi sa kanilang leader, na sinabi sa iyong leader, na sinabi sa iyong pastor na, ito, meron, may galing ito, may alam ito sa ganitong bagay. Amen? And let us use those ones to really maging witness. Amen? Amen. We receive the power, the presence of God to really dwell, teach us, and give us the courage, give us the full understanding. Ano pa? Ipaintindi sa atin. Kaya nga minsan kahit, even in the ministry, marami tayong katanungan. But when we pray for the Holy Spirit of God, na Lord, just show me nang maunawaan ko, ipapaintindi ito ng Diyos sa iyo. Kasi nga sabi niya dyan, He is our counselor, He is our teacher that reminds us, that will show us everything na hindi kayang intindihin ng tao kapag nasa atin yung presensya ng Diyos, kapag nasa atin yung Espiritu ng Panginoon, ay makikita, malalaman at mauunawaan natin. Amen? Kaya mahalaga ang presensya ng Diyos sa ating buhay. We can never understand spiritual things if we do not have the presence of God. Even the unbelievers, they do not understand. Kahit na tayo nung hindi pa siguro tayo nananampalataya, hindi natin maunawaan yung sinasabi nila sa Biblia because we do not have yet or we did not yet receive the power from on high. And the only key that we will able to understand all of this is when the Spirit of the Lord, when the presence of God dwells in us. Amen? So let us not stop receiving the presence, the Holy Spirit of God. Kasi sabi niya sa 1 Corinthians 6:19, hindi mo ba alam, kapatid, ng iyong katawan ay templo ng Santo Espiritu? Alam mo ba yun? Sabihin mo dyan sa katabi mo. Alam mo ba yun? Kaya, templo, look at yourselves. Bawat isa po sa atin, templo ng presensya ng Diyos. Templo ng Espiritu ng Panginoon. Amen?
And we are so much privileged kasi despite na makasalanan tayo, despite na parang sabihin mo, ay hindi ako karapat-dapat, pero pinili ka pa rin ng Panginoon na doon mag-dwell ang Kanyang presensya, doon mag-dwell ang Kanyang Santo Espiritu. Who is in you, na nasa atin, nananahan sa atin, whom you have received from God. Tinanggap ba natin yun, mga kapatid? Amen. Amen. Mananahan lamang po yan kapag tatanggapin po natin. Pero kapag hindi po natin tatanggapin, hindi po yan mananahan sa buhay natin. You are not your own, sabi pa niya doon. Hindi po tayo ang may nagmamay-ari ng ating pagkatao, ng ating buhay, ng ating hininga. Hindi po dapat espiritu ng kaaway ang mananahan sa templo ng Diyos. Kundi siya lamang, yung presensya niya lamang. Hindi naman natin pwedeng sabihin, ay, I have the Spirit of God. Pero ang nakikita sa mga ginagawa natin ay espiritu naman ng kaaway, espiritu ng diablo, salungat sa kung ano yung sinasabi natin tinanggap natin espiritu. Amen? Kaya patuloy lamang po tayong magpapuspos every day and every day. Kasi no one is perfect, ika nga. Pero we can be the best na anak ng Diyos kung if we willing or i-desire natin po na patuloy na magpapuspos at mapuno ng Kanyang presensya at gamitin lahat ng mga talents na meron tayo upang maging witness sa Kanya. Amen? 2 Corinthians 3 verse 17. Ano po ang sabi niya doon? Now, the Lord is the Spirit. Si Hesus Kristo na siyang namatay, na ipatos sa cross, nag-resurrect, and now seated on the right hand of our Father in heaven, who is now interceding for us here. Now, the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Nasa atin ba yung Espiritu ng Panginoon? Amen. Amen. Ngayon, kung nasa atin yung Espiritu ng Panginoon, we are free believers. Amen? We are free from the bondage of the enemy. I-claim natin yun. Because I am the dwelling place of the Lord. Nasa atin yung presensya, yung Espiritu ng Diyos. I am free from utang. Declare natin. I am free from the bondage of the enemy. I am free from whatever sicknesses. Therefore, in other words, we are being blessed and favored by God. Kasi sabi niya dyan, because God is with us. Kaya kahit anong idulog natin sa Kanya, kahit anong ipanalangin natin sa Kanya, gagawin niya. Kasi nananahan siya sa atin. Amen? Nananahan siya sa buhay mo at nakikita siya sa pamumuhay mo. Kaya lahat ng sinasabi mo, lahat ng iniisip mo ay nakakalugod at nanggagaling mismo sa Espiritu at sa presensya na nagmumula sa Kanya. So there is no more words, no more bad words. Ang alam lang kasi nating bad words, yung mga literal na worldly word na narinig natin. But you know, even the way how we speak to each one is, kapag galit ka, that is a bad word. Kasi hindi maganda anger o yung harsh ka magsalita. That is sin. Sabi doon, we must be gentle. Dito ang challenge ng lahat ng manampalataya. Every day. Every day, amen? Every day. Nasa-challenge tayo sa mga bunga ng Espiritu. Kaya nga tinatanong ko rin minsan, kung minsan hindi natin nakikita ang patience sa atin o nagiging impatient na tayo, ay, kulang-kulang na ako. Oo, kulang-kulang ang Espiritu ng Diyos. Kulang-kulang ang presensya ng Diyos. Kaya dapat i-desire natin na huwag tayong maging kulang-kulang. Amen? Walang kulang-kulang dito. Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi tayo kulang-kulang. Buo tayo. Ano? Hindi naman sinabi natin perfect, pero kompleto. Dahil
mapuspos tayo at puno tayo ng Espiritu at presensya ng Diyos sa ating buhay. Amen po? Amen. Ito, gusto ko pong basahin sa Revelation 21 verse 3. Ito po yung vision na nakita ni John sa Patmos nung siya'y binalak patayin ng kung ano-ano. Pero nung pumunta siya sa Patmos, ito po ang ipinakita ng Diyos sa kanya. The presence of God came to him and He showed him this vision. Ano yun? And I heard a loud voice from the throne saying, "Now the dwelling of God is with men." Dwelling of God. Saan nananahan ang Diyos, kapatid? With men. Hindi lang mga lalaki, pati women. Amen. Lahat po tayo. Lahat ng tumanggap sa Kanya. Nandyan po ang Diyos na nananahan. And He will live with them. Kaya God is with you. Sabihin mo dyan sa katabi mo. God is with you. He is living with us. He is with us. Kaya nga, God with us, so close to us. Anong tuloy nun? Emmanuel. Diba? Kaya ang pangalan na Emmanuel, God with us. Magandang ipangalan. Kasi God is with us, dwelling in us. And He will live with them, sabi niya. And next, they will be His people. Oh. So kapag mag-dwell sa atin ang presensya ng Diyos, ay tayo ay matatawag na tao ng Diyos o anak ng Diyos. Kaya kung wala sa iyo ang presensya ng Diyos, ay hindi ka matatawag na tao niya o anak niya. Sabi niya dyan, oh, they will be His people and God Himself will be with them and be their God. Kung ganon, kung sinasabi natin nasa atin ang presensya at Espiritu ng Panginoon, sino ang Diyos mo? Sino ang papupurihan mo? Sino ang pasasalamatan mo? Sino or kanino ka mananalangin? Ano? Sino ang Diyos mo? Hindi natin talaga pwedeng sabihin, ay, hindi, ang Espiritu ni Apo kanya. Pero sa iba ka naman na pumupunta kapag may problema ka. Hindi mo itinutulog sa Diyos. Sabi natin may Espiritu sa atin, pero iba ang pinupuntahan natin kapag may problema sa ministry. Ano? Kapag may gusto tayong sa iba natin sinasabi, kasi sabi niya, since we are people of God, therefore, we are serving God, we are worshiping God, we pray to God, because He dwells in us. He is among us. He is here with us right now, looking at you, looking at us. His presence is in every aspect of our life. Amen? So praise the Lord, mga kapatid. Kaya hindi lamang po sana nananampalataya tayo dahil alam natin may Diyos. Pagkus tinanggap po natin siya sa ating buhay at ipinapamuhay din po natin ang kanyang mga salita na nagkatawang buhay, nagkatawang tao na si Hesus Kristo, na siya rin pong ating tinanggap sa ating buhay, na siyang pumuspos sa atin, na siyang nagligtas sa atin. Tinanggap natin siyang Panginoon at tagapagligtas natin, kaya siya ay nananahan sa ating puso, sa ating isipan, at nakikita sa lahat ng ating ginagawa. Amen? And then what's the promise of God? God will favor you. God will bless you. At to everyone or whatever na na-involve sa iyo, God will bless them too. Amen? We do not do this not only for the blessing, but because we have the true God, okay, who is directing us to reach the place that He intended for each one of us. And let's just continue to do the will of the Lord. And we can do this because we have His power. God has given us the authority. Amen?
to trample down scorpions, to fight the enemy. And by the power of God, because He is all-powerful, and He is dwelling in us, we can be overcomer of this world until He comes. Amen? Amen. Praise you, Jesus. Palakpakan po muli natin ang Diyos. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na muli nagpa-remind, na muli naalala namin, nakita namin, naintindihan namin, O Diyos, na ikaw ay nasaan man sa aming buhay. Ikaw ay nandyan sa anumang aspeto ng pamumuhay po namin na nag-guide, O Diyos, at patuloy na nagtuturo, nananahan sa amin, nang sa ganun, O Diyos, ay malabanan at makaya namin patuloy na maging tapat sa aming paglilingkod sa iyo. Thank you, Father. In Jesus' name, Amen. Bigay ko po sa ating